Hello mga katuhog, ito po ang full video tutorial kung paano i-crochet ang mini potted rose. So unahin natin sa paggawa ng paso, 2.3mm na hook ang gamit ko, tapos number 4 na medium weight yarn. Konting amount ng yarn lang ang kailangan natin sa paggawa nito. Ganito po siya kahaba pag hindi nakaroll. Gawa muna po tayo ng magic ring. Pagkatapos ay mag-work tayo ng chain 1 para maitaas ang stitch pero hindi siya counted as a stitch. After chaining 1, saka tayo mag-work ng 7 single crochets into the magic ring. Reminder lang po, kung gagamit kayo ng mas makapal na yarn at mas malaking hook ay magiging mas malaki po ang size ng project na matatapos yung gawin. For more tips and tutorials, do not forget to like and follow po. Iko-close po natin ang round sa pag-work ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. So meron tayong a total of 7 single crochets. Chain 1 at hindi counted as a stitch. Then into that same stitch, mag-work tayo ng 2 single crochet. Bale, 2 single crochet into each stitch around. Dapat po by the end of this round ay meron tayong a total of 14 single crochets. Guntingin ko lang yung excess yarn sa likod. Pagkatapos yan ay work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. Tapos mag-work ulit tayo ng 1 single crochet into the first stitch. Tapos doon sa ikalawang stitch ang increase natin. So ulitin lang natin yan, 1 single crochet and 2 single crochet into the next. And then after natin, saka natin slip stitch doon sa first single crochet na ginawa natin. For round 4 naman, 1 single crochet, back loop only ang gagawin natin. Wala tayong ilalagay na increase. Dapat meron tayong a total of 21 single crochet stitches. Iko-close natin ang round sa first single crochet na ginawa natin at pagkatapos yan ay mag-work tayo ng 3 rounds pa ng 1 single crochet into each stitch around. Bale yung round 5 to 7 ay puro 1 single crochet into each stitch around. At pagkatapos niyan ay work tayo ng slip stitch dun sa first na single crochet na ginawa natin. At pagkatapos sa round 8 naman ay mag-work tayo ng 6 individual single crochets bago tayo maglagay ng increase. Uulitin lang natin ang sequence na yan hanggang sa matapos tayo at the end of this round meron tayo dapat na 24 single crochets in total. For round 9 naman ay wala tayong increase na ilalagay. Bale mag-work lang tayo ng 1 single crochet into every stitch around. After nito, ang huling increase na ilalagay natin ay sa round 10. So after slip stitching, mag-work tayo ng 5 single crochets. And then after that, saka tayo maglalagay ng increase. So by the end of this round, meron tayong 28 single crochets in total. Siyempre, mag-i-end tayo ng round with a slip stitch on top of the first single crochet na ginawa natin. At pagkatapos, yung last 3 rounds ay wala nang increase. Bali, mag-work lang tayo ng 1 single crochet into every stitch around. Pagkatapos ng round 14 ay i-chain 1 natin tapos ika-cut na natin ng yarn. Pero, makikita nyo, sa ilalim niya ay meron mga natirang loop. Doon tayo mag-work ng single crochets. Bale, 1 single crochet into each stitch around para sa pinaka-base ng ating paso. At meron dapat tayong 21 single crochets in total. Pagkatapos niyan, i-weave in lang natin ang mga ends at tapos na ang ating mini pot. Sa paggawa naman ng lupa para dito sa ating paso ay mag-work tayo ng magic ring. Susundin lang natin ang round 1 to 2 na una natin ginawa dito sa paso at pagkatapos sa round 3 ay wala na tayong increase na ilalagay. Ang susunod naman na gagawin ay yung dahon at sepal. Gagamit po ako ng apple green na yarn para dito. So first mag-chain 6 muna tayo at pagkatapos ay kakailanganin natin ng metallic floral wire, hinati ko sa gitna, tapos ilalagay ko sa ilalim, tapos mag-work muna tayo ng slip stitch sa second chain from the hook. This next chain naman ay single crochet. Susunod ay
1 half double crochet. Susunod naman ay 1 double crochet. Doon sa last stitch, mag-work tayo ng 3 double crochet. Tapos, mag-work tayo ng picot. Maglalagay pa tayo ng stitches dito sa same stitch na to. Pero bago yan, ay ibebend muna natin yung metallic floral wire para mahati siya sa gitna. At pagkatapos nyan, ay mag-chain 1 tayo. After natin mag-chain 1, ay mag-slip stitch tayo pabalik dun sa stitch na ginawa natin na double crochet. After that, mag-work tayo ng 3 more double crochets into that same stitch. Tapos nyan ay makakarating tayo sa kabila. So sa opposite side niya, kung ano yung stitch na nilagay natin, yun lang din ang ilalagay natin. So sa susunod na available na stitch, mag-work tayo ng 1 double crochet. Yung katapat niyang stitch ay 1 double crochet din dapat. Ang susunod naman ay 1 half double crochet. Pagkatapos nyan, 1 single crochet. And yung pinakahuli, ay mag-work tayo ng slip stitch. Tapos, ipapaikot lang natin yung isang yarn dito sa isang wire. At pagkatapos ay mag-work tayo ng slip stitch. Mag-cut lang tayo ng medyo mahabang yarn para mabalutan natin yung floral wire natin. Sundan nyo lang yung ginagawa ko para masecure yung yarn at para hindi kumalas yung yarn dito sa wire. Pwede nyo rin lagyan ng konting glue para masecure ang yarn na pinapaikot sa metallic floral wire. Gagawa pa tayo ng isang piraso nito. Alam kong hindi ganun kadali ang paggawa ng mini padded rose, pero sulit na sulit once matapos mo na ang project na to. Napakaganda niya at maganda siyang pang gift lalo na sa darating na Valentine's Day. Hindi lang Valentine's Day ha, pwede rin sa iba't ibang klase ng okasyon like anniversaries or pwede mo rin siyang gawing wedding souvenir. After nito, sunod naman natin gagawin is yung sipal o yung nilalagay sa ilalim ng ating rose. Sa paggawa nun, gawa muna tayo ng magic ring, tapos chain 1 at mag-work tayo ng 5 single crochets into the ring. After nyan, hilahin lang natin ang yarn end at pagkatapos ay mag-work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. Meron tayong 5 single crochets in total, tapos dito sa next round, chain 1, 2 single crochet into the same stitch at into every stitch around. Bale, dapat meron tayong 10 single crochets in total. Katuhog, meron ka na bang nagawang projects through my tutorials? I-comment mo naman sa baba ang picture at gusto ko rin makita. To end the round ay mag-work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. For round 3 naman ay mag-work tayo ng increase, chain 1, 1 single crochet into the same stitch at 2 single crochet into every stitch around. So, sa ikalawang stitch, doon na tayo mag-work ng increase. By the end of this round, meron tayong a total of 15 single crochets. To end this round, mag-work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin at ngayon ay gagawa tayo ng last round. Chain 4 muna, tapos on the second chain, slip stitch. Next is single crochet at ang last naman ay 1 double crochet. Skip 2 stitches at uulitin lang natin ito after working a slip stitch para makomplete natin ang sepal para dun sa rose natin. Siguraduhin nyo rin po na iisa yung hook size na ginagamit nyo sa paggawa ng parts ng mini padded rose para po equal ang proportion ng size niya. Tip lang mga katuhog, siguraduhin laging tama ang total number of stitches para pantay at maayos ang kalalabasan ng project natin. Gawa muna tayo ng slip knot tapos mag-chain 26 tayo. Pagkatapos nyan ay dun sa ika-apat na chain, dun tayo mag-start mag-work ng 2 double crochets. So, gagawa tayo ng mga cluster of double crochets sa row na to. And then, mag-chain 1 tayo at mag-skip 1 the chain. After that, gagawa ulit tayo ng 3 double crochets. And then, chain 1 and skip 1. So, yun lang ang gagawin natin hanggang sa makarating tayo sa dulo ng ating foundation chain. Pagdating natin sa dulo, after natin mag-work ng last 3 double crochets, ay mag-chain 2 tayo, turn, at tapos 1 double crochet on top of the double crochet, 2 double crochet into the next, at dun sa ikatlong double crochet, mag-work lang tayo ng isang double crochet. After that, mag-chain 2 tayo at slip stitch natin dun sa chain 1 space. Nakabuo na tayo ng isang petal niyan after that.
Tapos, mag-start ulit tayo para makompleto ang second petal natin. Mag-chain 2 tayo. 1 double crochet into the next double crochet. Tapos niyan ay mag-work tayo na increase dun sa gitna or pangalawang double crochet. Working 2 double crochet. Tapos, dun sa last double crochet ay mag-work tayo ng 1 double crochet. After nyan, mag-chain 2 tayo at slip stitch natin dun sa chain 1. Ulitin lang natin ito hanggang umabot tayo sa second to the last cluster. Dun sa panghuling cluster naman, after chaining 2, 1 double crochet into the next double crochet, 1 double crochet into the next, at tapos ay chain 2, slip stitch dun sa third beginning chain. After that, chain 1 and fasten off. Ngayon naman, ang susunod ay i-assemble na natin ang ating mini budded rose. Itong maliit na petal nito, dito tayo mag-start mag-work ng bud hanggang sa maipaikot natin. Ang floral wire na ginamit ko ay metallic, hinati ko sa gitna. At pagkatapos niyan ay ilalagay ko dun sa maliit na petal, dun sa huling petal na ginawa natin. Tapos ibebend ko yung wire para mahati siya pero hindi siya puputulin, para makapal siya. And then after that ay ipapaikot ko. Pwede nyo ring habang ipinapaikot sa wire, pwede nyo dikitan ng glue. E7000 ang ginagamit ko. Pero pag sa flower naman, dahil hinabaan ko yung allowance, ang ginagawa ko talaga ay ginagamit ako ng yarn needle at tinatahi ko doon sa ilalim ng petals. So isang paraan yon para ma-secure yung ating flower kung ayaw nyo namang maglagay ng glue or pwede nyo rin gamitan ng glue gun. Ang kaibahan naman ng E7000 na glue compared dun sa glue gun is mas bulky yung glue gun compared sa E7000 na madikit din at ginagamit din yun sa mga jewelries. So after kung tahiin yung pinakalikod niya ay isusunod naman natin ilalagay yung sepal. Sa part 2 ng video ay pinakita ko kung paano gawin yung sepal. So pag i-insert natin yung backside niya ang nakadikit sa base ng flower. Huwag niyo muna pong higpitan na gitna ng sepal at pati yung sa lupa para mas madali nating maipasok ang step kapag nag-a-assemble na tayo. Gagamit ako ng E7000 glue pero kung wala kayo nito, okay lang din po ang glue gun. Magugupit tayo ng kaunting green wire, mga 12 inches ang haba para ibalot sa metallic floral wire. Kapag umabot na tayo sa bandang 1.5 inches, doon na natin ikakabit ang 2 dahon. Sa video na ito, mapapansin nyo na maglalagay ako ng 2 rose at 2 dahon. Same procedure lang din po ito kapag ilalagay na natin siya sa mini pot. Para mas stable ang paso, lalagyan ko muna ng bottle cap bilang pabigat tapos maglalagay din tayo ng fiber fill para ma-form ng maayos ang ating mini pot. Sa paglalagay naman po ng fiber fill, dapat hindi masyadong puno para hindi nakikita sa stitches at hindi rin yung konti. Ayan, ganun lang po kasimple ang pag-assemble. Sana po may natutunan kayo sa tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow para sa mga susunod na video tutorials. Kita-kits sa next video!